Kumalat sa social media ang isang OFW sa Kuwait na humihingi ng tulong. Sa katunayan, maraming netizens ang nababahala sa sitwasyon ng ating kababayang ito. Isa po ang Rafi Tulfo in Action Facebook page na napadalan po ng bidyong ito. Narito po ang kwento ni Sumayang Jenaline Dayot. Ako po ay nangangailangan ng tulong sa inyo. Kung sino mga kilala sa akin, tulungan niyo po ninyo ako. Ako po ay isang OFW dito sa Kuwait. Sinasaktan po ako ng mag-asawa nung dati, ang amo kong babae. Ngayon, mag-asawa na. Tapos yung sahod ko, hindi ibigay lahat. Minsan, 2 buwan. Ganun. Tapos yung trabaho ko, overwork. Hindi ko kaya. Walang pahinga. Hindi man lang ako makaupo. Ang dami kong alaga, 6. Tapos, ngayong Abril, manganganak na naman. 7 na. Mag-isa lang ako dito. Tapos, yung sahod ko, didiscount nila. Dahil sira daw yung mga gamit nila. Nasa akin lahat. Nasa akin. Tulungan niyo po ninyo ako, please. Kailangan ko po ng tulong. Hindi ko na po kaya dito. 8 months po ako ngayong 23. Please, tulungan niyo po ako. Gusto ko na po umuwi. Umuwi na lang ako, please. Nung dati, yung 3 buwan ako, nagtawag ako sa agency kasi nakahiram lang ako ng cellphone sa driver. Para makakontak ako, para makatawag ako ng agency. Sabi ng agency, hindi na nila ako aasikasuhin. Please naman, tulungan ninyo ako. Ayoko na. Sa puntong ito, nasa linyang telepono ang Operations Manager ng Asia World Recruitment Incorporated, ang agency ni Jenaline, si Karen Tamayora. Magandang tanghali po, Ma'am Karen. Hi, sir. Good afternoon po. Ano na po ang sitwasyon ng ating OFW na ito? Opo. Sir, as of now po, like what I informed po kay ma'am na kausap ko lang kanina, pinapuntahan po namin yan sa dalawa naming Filipina secretary, and yung madam niya, yung employer ho, they were welcomed naman ho dun sa bahay. So, nalaman na yung pinost niyang ganun, so naman pong naano siya nung employer dahil ho, nag-overflow yung tubig dun sa bahay dahil napabayaan niya. And she admitted that. So, ang madam, dahil sinabi natin na hindi pwedeng saktan ng mga worker natin, especially, pinapangalagaan ho talaga natin yung protection, welfare at safety ho sa ibang bansa, lalo na sa Kuwait, na deploying countries, pinag-deployan ho natin. Sabi nung madam, nakipag-reconcile naman ako in front of our secretaries doon. Sabi nung worker, okay, provided na hindi na talaga yung mauulit at nangako yung Ma'am, paitsihin ko na lang po itong mga sinasabi ninyo. Nasaan po ngayon si Jenaline? Nandun pa po siya with the employer ho. With her employer. Bakit po hindi niyo po siya inalis dyan sa kanyang employer? Ayaw niyo na po dyan dahil una, sinasaktan siya. And then pangalawa, overwork po siya. Opo. Sir, ganito po. Kung ang sinabi po kasi ng worker, nakiusap yung ma'am na hindi na po kasi talaga niya sasaktan. At sa pagkain naman po, okay naman po. Tapos sa work, magkakaroon po siya ng kasama, hinihintay lang talaga. Ngayon, hindi na po siya mag-work ng ganun yung sinasabi niyang overwork. And yung worker po mismo, pwede naman po... Teka muna, paano niyo po nasabi na hindi na po siya ipapawork ng sobra-sobrang sa oras, samantalang inilagay niya po sa kanyang video, diyan sa video na yan, yung kanyang pong hinaing at sinasabi pa nga doon na wala raw pakialam ang agency, meaning kayo. Ay, hindi po totoo yan, sir. Actually ho... So, ibig sabihin, sinungaling po yung OFW natin?
hindi ko po sinasabing sinungaling po siya, pero yung clarification lang ho na walang pakialam ng agency, pinapuntahan po namin kaagad doon. Ganito na lang po, Sir Rafi, para po talaga masatisfy na lang po yung ma-close yung issue na to, papa-pull out namin from the employer, yung house, yung kasama sa bahay, ito si Ate Jenna. Then para po maipresent na lang siya sa polo. And if she's really willing to work with the employer, the same employer, magsasalaysay siya doon, affidavit. Kung hindi man po, at talagang gusto niyang umuwi. Ma'am, kanina Apo. nakausap ko kayo sa telepono, okay, bago sa news, at hiningi ko sa inyo ang number ni Jenaline at gusto ko siya makausap para malaman ko kung talagang okay na siya o hindi. Sabi niyo, oo, ibibigay niyo kay Odette, pero hindi niyo po binigay atat. Bakit? So, ma'am, I'm not gonna take your word for it na okay na siya. Ang gusto ko po, manggagaling mismo kay Jenaline na siya magsasabi sa amin na okay na po ako rito, wala na po akong problema at mag-stay na po ako sa employer. Unless sinabi niya yon, well then, kailangan po talaga i-produce niyo sa amin siya at gusto namin manggagaling sa bibig niya mismo na siya ay okay na. Sige po, sir. Okay, we will do that po. Kailan? Kailan? Ganito, sir, maaga pa po kasi doon. Kausapin ko ulit yung counterpart namin. Puntahan niya doon sa bahay o kung ano para yung mobile number ma-forward namin sa inyo. Dahil ngayon, maaga pa po masyado. Mga 3 o'clock siguro, sir. 3 Okay o'clock. lang. So ngayon 3 o'clock. 3 or 4, opo, papupuntahan uli namin sa bahay para po mismo makausap kayo at yung secretary namin through her phone, makausap niyo siya. Okay, very good. Ganito pong gagawin natin. Mamaya po itutuloy natin sa Wanted sa radyo. Tamang-tama, 2 to 4 po yung programa ko. At gusto ko po siya makausap in person. Siya po mismo ang gusto ko makausap. Okay, sige po, opo. Okay, sige po. Maraming salamat po, Ma'am Karen Tayamora, Operations Manager ng Asia World Recruitment Incorporated. Madam. Magandang hapon sa iyo, Jenaline. Opo. Magandang umaga po dito. Okay, umaga dyan. Opo. Bago ang lahat, kumusta ka? Okay lang po. Nagkasundo na po kami ng amo ko. Sure ka? Opo. Kasi nag-viral yung video mo sa social media at isa ako sa napadalhan yan, yung Facebook page na Rafi Tulfo in Action. Opo. Alright? Now, natawagon kanina yung iyong operations manager dito, si Karen Tayamora, yun nga pagkasabi niya na pinagkasundo na raw kayo ng employer at ay okay ka na raw dyan. Now, Opo. Nagpunta pong agency po dito. okay, Mismo sa bahay ng amo ko. okay ka na. Ayaw mo nang umalis dyan sa iyong amo. Ayaw po sa amo ko na paalisin ako dito. Ne, pero kung ikaw ang masusunod, anong gusto mo mangyari? Kung gusto mo mag-stay dyan dahil okay ka na sa iyong amo, pinagkasundo na kayo, at Tapos maraming nagsabi pinangako. nagsabi po sila, sir, na hindi na po daw nila uulitin. Naghingi po sila ng sorry sa akin. Sabi mo kasi dun sa video, umiiyak ka, overwork ka, at hindi mo na kaya. Opo, hindi ko po kaya kasi magpipito po yung alaga ko dito. Tapos sabi po nila, nandito po yung agency ko, yung nagsabi sila, sabi nila, magkuha daw sila ng isang katulong para 2 po kami. Okay na ba sa iyo kung merong isa pang katulong, 2 kayo, 7 alaga? Sana nga, kung magkuha sila, yun lang iniisip ko po, sir, na kung magkuha sila ng isang katulong, naghihirap nga sila magsweldo sa isang buwan, pati sa driver dito. Tapos, hindi ko po alam, sir, kung magkuha ba sila o hindi. Ano Yun sa lang po palagay mo? iniisip ko. Oh. Basta sabi po nila, magkuha daw sila ng isang katulong para 2 po kami. Okay. Kasi Kailan dito daw? po, Kailan daw sir, sila kukuha ng isa pang katulong na makasama mo dyan? Kasi yung kaming Abril po, sir, manganganak po yung amo ko. O di madadagdagan na naman yung problema. Oh, 7 Yung nga. workload mo. 7. Mag-7 na. 7 na. Oo. Mas Kaya mahirap nga, mahirap kasi- alagaan, Jeneline, yung baby. Oo nga, yung Demanding ika-anim yun. na baby, magtatatlong taon. Anyway, ano ang iyong sa palagay? Kung okay ka na dyan, then good. Para naman malaman ng mga netizen na nakapanood ng video mo na okay ka na pala, kontento ka na dyan, yan yung purpose ng aming pagtawag sa iyo ngayon. Okay lang po ako dito, sir. Okay. Okay ka na. Sige. Jeneline, at least nanggaling sa Opo. iyo mismo, kung sakali man ikaw ay Opo. magkakaproblema ulit, ibibigay Opo. namin sa iyo direct line na para hindi mo na kailangan pa magpa-video, magpapakahirap ka pa, anakaw pa Opo. mo gagawin yan, ipopost mo pa. Ibibigay namin sa iyo ang personal cellphone number ni Odette Molina, isa sa mga staff na Wanted sa radyo, para kapag
nahirapan ka ulit, meron kang direct contact sa amin, okay? Opo. Salamat po, sir. Alright, good luck sa iyo dyan, Jenaline. Opo. Ingat ka.